Here's your matcha latte, sir. Ay, naku, pasensya na po. Saad ni Clara matapos ilapag ang isang tasa ng matcha latte sa lamesa. At hindi sinasadyang matapon ito ng konti. Kaya agad niyang pinunasan ng lamesa at ang tasa gamit ang apron na suot. Stupid. Bulong ni Leo at sinanyasan ng dalaga na makakaalis na ito. Hello, Dad. I'm sorry. Hindi ko yung sinabihan ko ng stupid. Where are we again? The underground hub, Leo. The one that the dead Mr. Falcon left. The hub where we can access all the data and police operations. Our strongest weapon that we can use to let our business run smoothly. Gusto yung makuha ngayon ng Valencia clan. At hindi ko alam kung anong binabalak nila. Pero sigurado akong tayo ang pupuntirihin nila. Lalo na ikaw. Ikaw ang susunod na magiging boss ng Triangle. Lumingon ng 29 years old na si Leo sa may bintana. Habang hindi pa rin inaalis ang cellphone mula sa tenga niya. Kung saan kausap ang ama na si Hector. As if they can kill me. Masamang damo ako, Dad. Hindi ako tinatamaan ng bala. Luck isn't always on your side, son. At saka nasan ka ba? Moonbox. Sipping my delicious matcha latte. Humigop si Leo sa kanyang inumin. Paano ka nagiging kalmado at nagawa mo pang uminom ng matcha? Tandaan mo, Leo. Kailangan mo mag-ingat. Baka yan na ang huling inom mo ng damo. Relax, Dad. I'll hang up now. I want to enjoy my peace even just for 5 minutes. Pinatay ni Leo ang tawag. Sa kanya ito pinatong sa ibabaw ng lamesa. Binaba niya ang tasa ng inumin bago ayusin ang brown niyang buhok at gray na coat. Akmang dadamputin na niyang muli ang tasa nang mapalingon siya sa may pinto. Dahil sa pagtunog ng bell, naningkit ang mga mata ni Leo nang mapansin ang dalawang lalaking kapwa malalaki ang katawan at nakasuot ng black shades. Matalas ang paningin ni Leo at agad nahuli ng mga ito ang baril ng dalawang lalaki. Pinindot ni Leo ang isang button sa suot na earpiece at nagkokonekta yon sa kanyang mga tauhan. I need a backup. Dahan-dahang naglakbay ang kaliwang kamay ni Leo patungo sa lagayan ng baril na nasa loob ng suot na coat at nang unti-unting bumaling ang ulo ng isang lalaki sa kanya, handa na siyang humugot ng baril nang biglang ang barista na nag-serve sa kanya kanina natapon ng dala nitong kape sa dalawang lalaki. Ang init! Ang init! Sigaw ng dalawang lalaki habang pinapagpagan ng mga damit na natapunan ng kape. Naku sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Aligagang kinuha ni Clara ang mga nahulog na tasa na mabuti na lang hindi nabasag. Mas concerned pa si Clara sa mga natapong kape kaysa sa mga customer na naperwisyo niya dahil mas natatakot siyang makaltasan ng sahod. Patanga-tanga kasi! Nasaan ba manager mo, ha? Sigaw ng isang lalaki. Naku, pasensya na po talaga. Natalisod po kasi ako sa isang sirang tile eh. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Nasaan na manager mo? Ang bobo mo talaga, Clara. Mukhang mawawalan ka pa ng trabaho dahil sa kabubuhan mo eh. Bulong ng babae sa isip. Sandali lang ho. Tatawagin ko si Sir Marvin. Umalis na si Clara at agad na pinuntahan ang opisina ng manager nila. Sunod-sunod ang katok na ginawa niya sa pinto ng manager at nang bumukas yun, bumungad sa kanya ang nakasimangot na mukha ng kalbo niyang manager. Ano na namang ginawa mo, Clara? Hulaan ko. Nakabasag ka ng tasa. Nasira mo yung coffee machine. Nagkamali ka ng gawa ng order. Sir, good news and bad news po. Ano naman ang good news? Hindi po ako nakabasag ng baso. Hindi po ako nakasira ng coffee machine. At hindi po ako nagkamali sa pagtitimpla ng order. Nakangiting saad ni Clara habang iniisa-isa ang sinabi sa daliri. Nakahinga ng maluwag si Marvin. Mabuti naman. Kundi talagang tatanggalin na kita sa trabaho mo, Clara. O ano naman ang bad news? May natapunan po akong customer na mainit na kape. Ano? Agad na nagmarcha si Marvin patungo sa pinangyarihan ng aksidente. Habang nasa likod niya, nakasunod si Clara na mahigpit ang kapit sa laylayan ng suot na apron. Ngunit na makarating sila sa pinto, wala na doon ang dalawang lalaki. Tanging nagkalat na kape lang ang makikita sa sahig. Oh, nasan yung sinasabi mo, Clara? Oh sir, hindi ko po alam. Nandyan pa po sila kanina baka po nag-CR. Nakakailang pagkakamali ka na sa linggong ito, Clara. Maswerte ka at mukhang nakaalis na yung naperwisyo mo mga tao.
linisin mo na tong kalat at bumalik ka na sa trabaho mo. Madalang na nga bumibili sa atin, ang dumi pa ng sahig. Yes, sir. Kinahapunan. Pagkatapos ng trabaho ni Clara, nagpalit na siya ng damit at naglakad patungo sa sakayan ng jeep. Pauwi na ako, Mateo. Nagsaing ka na ba? Tanong ni Clara sa kapatid na nasa kabilang linya ng tawag. Opo, ate. Magluluto po ba ako ng itlog? Hindi na, nakabili na ako ng ulam natin. Gawin mo na muna yung homework mo para pagdating, maghahapunan na lang tayo. Sige po, ate. Mag-ingat po kayo ah. Pinatay ni Clara ang tawag at nagpatuloy sa paglalakad habang hawak ang libro niya na kanina pa niya inaaral sa may shop habang nagtitimpla ng kape. 26 years old siya. Maagang namatay ang mga magulang ni Clara nang dahil sa stroke. Maaga silang naulila na nakababatang kapatid niya na si Mateo at natigil sa pag-aaral si Clara. Ayaw niyang magaya sa kanya ang kapatid kaya nagsisikap siya magtrabaho para tulungan ang kapatid na makatapos. Ayaw naman niyang isantabi ang sariling pangarap, kaya naman nagsikap din siya na mag-aral sa kursong entrepreneurship at kasalukuyan siyang nasa ika-4 na taon. Habang naglalakad, biglang may tumigil na kotse sa tapat niya at bumaba mula roon ang 2 nakaitim na lalaki at sa pilitan siyang pinasok sa loob. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Bitiwan niyo ako, tulong! Walang nagawa ang pagpupumiglas ni Clara dahil malalakas sa mga ito. Walang kahirap-hirap siyang naipasok sa sasakyan. Dinala siya ng mga ito sa isang malaking mansyon. Hanggang pagbaba, sinubukan pa rin niya makawala sa mga lalaki, ngunit naubos na ang kanyang energy at nagpahila na lang siya sa mga ito. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Wala kayo mapapala sa akin, wala akong pera, sa katapusan pa yung sahod ko at kulang pa yun sa pangmatrikula ko. May kilala ako mayaman, yung manager ko sa Moonbox. Siya na lang ang kidnapin niyo, pero kung kikidnapin niyo siya, sino magpapasahod sa akin? O nga no, pero okay lang naman masama yung ugali nun, kaya parang awa niyo na pakawalan niyo na ako. Hindi siya pinansin ng mga lalaki hanggang makapasok sila sa loob ng mansyon. Saka lang siya binitawan ng mga ito. Baka kaalis na kayo. Napalingon si Clara mula sa pinagbulan ng boses. Nakita niya ang pamilyar na lalaki na nakaupo sa sofa habang nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng long sleeves na white, black slacks at gold watch. Nagyayab ang matangos nitong ilong. Mga labing namumula-mula na parang strawberry. Makapal na kilay na tila since birth na hakunot na at ang mga mata nitong kulay itim na malamig ngunit nagbabanta. Nang makaalis sa mga lalaking nagdala kay Clara doon, mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung anong dahilan at bakit siya naroon at kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Ikaw yung lalaki sa shop kanina, di ba? Yung umorder na matcha latte. Ano bang kailangan mo sa akin? Kung adik ka sa matcha, pwede ka naman bumalik sa Moonbox bukas Ipagtitimpla kita. Kailangan ba talagang kidnapin mo ako? You saved my life. Ako? Niligtas ka? Kailan? Naku, nagkakamali ka, sir. Hindi ako superhero. At kung magiging superhero man ako, baka ako pang iligtas dahil sa pagiging clumsy ko. Kanina sa Moonbox, tinapunan mo ng kape yung mga hitman na dapat papatay sa akin. Ha? Correction lang. Natapunan ho, hindi tinapunan. Di ko yung sinasadya. Saglit na natahimik si Clara at nanlaki ang mga mata ng may mapagtanto. Sinabi mo bang hitman? Yup. Ang 2 lalaki na kaharap mo kanina mga tauhan ng kalaban ko, the Valencia clan. Kundi dahil sa pagiging clumsy mo, baka pinaglalamayan na ako ngayon. So thank you. Ikaw ba yung dahilan kung ba't bigla silang nawala kanina? Yes, pinadampot ko na sila. Natutup ni Clara ang bibig. Bakit gusto ka nilang patayin? Diyos ko, kung nagkataon pala magiging witness pa ako sa murder. I am a mafia boss. And they want something from my family. At naniniwala sila na kapag naubos nila kami, mapapasa kanila ang gusto nila. But they are very wrong. I am like a clever rabbit that they cannot catch with all their traps. Ba't mo ako pinakidnap? Anong kailangan mo sa akin? I want to thank you personally. Yun lang? Pambihira, pwede mo naman akong i-text. Napakamot ng ulo niya si Clara. And I also want to talk to you and warn you that your life is in danger. Huh? Ano ibig mo sabihin? Dahil sa ginawa mo kanina,
Sigurado akong inakala na mga kalaban ko na sinadya mo yun para protektahan ako. At malamang sa malamang, sinusundan ka na nila at pinabantayan. But don't worry, because I owe you my life, hindi kita pababayaan. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Tumayo si Leo at lumapit siya kay Clara na napaatras naman. At paano ako nakakasiguro na mapagkakatiwalaan kita? Hindi ko nga alam kung anong pangalan mo. Leo Moretti. Inilahad ni Leo ang kamay. Nagdalawang isip pa si Clara bago makapag-shake hands kay Leo. Clara Mariano. Nangunot ang noo ni Clara nang maramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso niya nang maghawak sila ng kamay ni Leo. Kasabay ng pagtitig niya sa mga mata nito. Agad niyang binawi ang kamay at tinago sa kanyang likuran. Kailangan ko na umalis. Hinihintay na ako ng kapatid ko. Ipapaatid kita just to make sure that you're safe. And before I forgot, accept this. Kinuha ni Leo ang brown envelope na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sa kanya yun binigay kay Clara at tinanggap naman ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Nang pagbukas niya sa envelope, nakita niya ang mga lilibuhing pera. I hope it will help you. Salamat ng marami. Ngumiti si Clara at naisip na may pambayad na siya sa kanyang tuition fee. Ngunit ayaw niyang magpabulag sa pera. Hindi pa rin siya dapat nagtitiwala agad sa binata, lalo na at nalaman niya isa itong mafia boss. Tinawagan ni Leo ang driver nito at pinahatid niya ang dalaga. Habang nakatanaw sa papaalis ng sasakyan si Leo, tipid na ngumiti ang kanyang labi. Napatingin siya sa kamay niyang hinawakan ni Clara. She's pretty. Wala sa sariling napangiti ang binata, ngunit agad na pailing at binaba ang kamay. But still stupid. Samantala, binaba si Clara ng driver ni Leo sa tapat ng tinutuluyan niyang apartment. Kuya, salamat. Bayad po. Inabot ni Clara ang 100 sa driver, na tiningnan lang yon habang nakakunot ang noo. Sige na kuya, pangmeryenda mo lang pang yosi. Napailing na lang ang driver at saka tinanggap ang bayad bago ito bumaba ng sasakyan. Pagpasok ni Clara sa loob ng apartment, naghahain na si Mateo. Napangiti ang 14 years old na lalaki bago lumapit sa kapatid at kinuha ang dala nitong gamit. Ate, nandiyan ka na po pala. Ba't ngayon ka lang? Bumili na ako ng dilata, akala ko mamaya ka pa darating eh. Naku, rush hour eh. Pasensya na, o heto'y hain mo na rin. Inabot ni Clara ang dalang letsyong manok. Wow, sahod. Sahod mo na ba ngayon, te? Sarap nito ah. Hindi, may pabonus ng yung manager ko kaya masarap ang ulam natin ngayon. Kala ko ba ayaw sa'yo ng manager mo, ate? Hay, tama na yung maraming tanong. At mag-aing ka na. Ang mahalaga may uulamin tayo. Naupo na si Clara sa isang upuan at nagdasal sila bago kumain. Ate, siya nga po pala, kailangan ko na raw magbayad ng tuition. Hindi na sila tumatanggap ng promissory note dahil ang dami ko ng buwan na hindi nakapagbayad. Magkano ba yon? 9,000 dati. O heto, magbayad ka na bukas. Dumukot siya ng pera sa bag at nilapag yun sa lamesa. Salamat ate ha. Pasensya ka na. Imbes sa tuition mo lang iniisip mo, pati ako inaalala mo pa. Okay lang naman sa akin na sa public school na mag-aral eh. Para mabawasan na yung gustusin mo ate. Wala yon, Mateo. Okay lang na sa private ka mag-aral. At least, sa Kingston University, magkasama tayo para alam ko na rin ang nangyayari sa'yo. Kaya ko naman, huwag kang mag-alala, ha? Gusto ko makapag-aral ka sa magandang eskwelahan. Hindi ba ang sabi ko sa'yo kung anong gusto mong kuning kurso sa koleyo, susuportahan kita? At saka malapit na akong gumraduate. Kapag nagkaroon na ako ng stable job, magiging manok na lang sa kanya mapag-aral ka. Kaya ikaw mag-aral ka na mabuti, ha? Opo, ate. Ginulo ni Clara ang buhok ng kapatid. Saka ngumiti habang pinagmamasdan si Mateo na kumakain ng ganado. Kinabukasan araw ng deployment ni Clara para sa OJT. Kaya maaga siyang nagising at naghanda. Sabay na silang pumasok ni Mateo sa paaralan. Good morning, fourth year. I hope you are all ready to meet your bosses for your on-the-job training. Lahat ay umagri sa sinabi ni Mrs. Goldilocks na as usual suot ang yellow niyang wig upang takpan ang namumuti niyang buhok. Listen carefully to all the instructions of your bosses for the following months. Huwag sana kayo magiging sakit ng ulo. At sumunod kayo sa lahat ng gusto nila, lalo ka na Miss Mariano. Yes, ma'am? Napatingin ang lahat kay Clara, na pilit nang ngumiti upang itago ang hiya.
Hindi na sana maulit ang reklamo sa'yo ng boss mo noong nakaraang taon na dahilan para bumagsak ka sa OJT at hindi makagraduate. Don't do anything that will cause your career to slip from your fingers again. Don't be clumsy and learn from your past mistakes, okay? Yes ma'am. Makakamarcha na po ako ngayong taon. I'm glad to hear that. Nang matapos ang orientation, sumakay na sa kanya-kanyang buses sa mga estudyante. Ihahatid sila ng bus sa lugar na pagtatrabahuhan nila. I heard from my ate na last year daw, she ruined some paperwork at nilagay yun sa shredder kaya naman hindi pa man siya nakakatagal na 1 linggo pinaalis na siya ng boss niya. She's so dumb. Hindi ko alam kung ba't umabot pa siya ng 4th year. Bulong ng kaklase ni Clara na nakaupo lang sa likod niya. Hindi niya na yun pinansin na tumingin na lang sa bintana. Sanay na siyang masabihan ng bobo, lampa, tanga. Hindi niya na yun dinidibdib. Tinatanggap niya na lang sa sarili na ganun siya. Pero sinisikap niya na makagawa ng maayos at hindi lagi pagkakamali. At pinangako niya sa sarili na ngayong taon makakagraduate na siya. Napatingin si Clara sa cellphone niya nang bigla yung tumunog. At nakita niya ang isang mensahe mula sa isang unknown number. This is Leo. Can we talk? Basa ni Clara sa mensahe ng binata. May OJT ako. I-text mo na lang yung gusto mong sabihin. Reply ni Clara bago patayin ang cellphone. Hindi na nag-reply pang muli si Leo, kaya inassume niya nang busy ang binata. Pagdating sa kumpanya na kanyang pag-OJT-han, nagbigay lang ng konting instruction ng instructor na kasama nila bago bumaba at magpakilala sa magiging boss ng mga interns. Nang maibigay ang mga assigned offices sa kanila, nagpunta na si Clara sa naka-assign sa kanya, ang CEO's office. Kumatok si Clara sa pinto at pinagbuksan siya ng isang magandang babae na nakasuot ng office uniform at may hawak na tablet. Good morning po, ako po yung intern. Kayo po ba yung magiging boss ko? Hi, you must be Miss Mariano. Ako si Magda. Secretary lang ako. Nasa meeting pa kasi si Sir. Pasok ka muna. Nilakihan ni Magda ang bukas ng pinto at pumasok si Clara. Naupo sila sa sofa na nasa loob at binigyan naman ni Magda ng juice si Clara. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga magiging trabaho ni Clara sa opisina at masaya naman siya na magaan ang loob niya kay Magda at hindi ito masungit sa kanya. Sabay silang napalingon sa pinto nang magbukas yun at napatayo sila pareho. Napaawang ang labi ni Clara nang makita si Leo na nakasuot ng office suit. Hindi naman ito mukhang nagulat nang makita siya. Sir, ito po si Clara, ang pinadalang intern ng KU. Maiwan ko na po kayong dalawa. Umalis na si Magda at naiwan na lang sa loob ng opisina ang dalawa. Ikaw ang magiging boss ko? Ba't parang ayaw mo? Hindi naman sa ganun. Pero coincidence ba to? Parang kahapon lang pinakidnap mo ako at winarningan na nasa panganib ang buhay ko. Tapos ngayon, sa'yo na rin nakasalalay ang pagmamarch ako para makagraduate. I want to be honest with you. Actually, I set it all up. In this way, I can keep my eye on you. Bakit naman? May gusto ka ba sa akin? Bahagyang tumawa si Clara. You're still stupid. Of course not. I just want to make sure that you're safe. Nakaramdam ng tuwa sa puso niya si Clara nang marinig yon. Ngumisi na lang siya para maitago ang pagngiti. Di na lang sabihin na crush niya ako. Huwag ka ilusyonada. Naging seryoso ang boses ni Leo. Saka siya naupo sa swivel chair. For your first task, nakikita mo ang bookshelves na yun? Napalingon si Clara sa tinuturo ng binata. Magulo ang patas ng mga libro doon at ang iba'y nakalagay pa sa sahig. Sort them out based on their labels. Yun na lang muna ang gawin mo habang nag-iisip ako na ipagagawa sa'yo na may kinalaman sa entrepreneurship. Okay, sir. Habang abala si Clara sa pagpapatas ng mga libro, abala naman sa pagpirma si Leo ng mga papeles para sa araw na yon. Naisipan ni Clara na magpatugtog at magsuot ng earpods para hindi siya maboard sa ginagawa at antukin. Pinatugtog niya ang metal rock playlist niya at nagpatuloy na sa ginagawa. Tagal kong pinagtrabahuhan ang matrikula ko sa course na to. Tapos pag-aayusin lang ako ng libro. Kesa turuan ako maging successful entrepreneur gaya niya. Wala naman siyang ginagawa kundi pumirma. Kanina pa siya nakaupo. Hindi ba nagkakakalyo yung pang-upo niya kung araw-araw na ganun yung ginagawa niya? Pero in fairness, ang ganda pa rin ng posture niya. Bulong ni Clara sa isip. Habang nakikinig ng music,
Pakiramdam niya, may tumatawag sa kanya. Ngunit naisip niyang baka guni-guni niya lang yun. Ngunit nang bigla siyang tumayo, nasagi niya ang lamesa na nasa tabi. Napaangat ang tingin niya sa mga hardbound na librong babagsak sa kanya. Handa na sana siyang mabukulan nang biglang dumating si Leo at niyakap siya nito kaya naman sa binata na hulog lahat ng mabibigat na libro. Nanlaki ang mga mata ni Clara habang nakatingin sa dibdib ng lalaki. Yun ang unang beses na naging malapit sila ng ganon sa isa't isa. Sir, ayos ka lang ba? Ramdam ni Clara ang sunod-sunod na paghinga ni Leo. Humiwalay ang lalaki sa kanya at ito na mismo ang tumanggal ng earpads ni Clara. Next time you work, please refrain from using this. Baka sa susunod hindi na lang libro ang malaglag sa'yo. Pasensya na, hindi ko naman alam na may mga libro dyan eh. Ayos ka lang ba? Baka nagkasugat ka. Akmang titignan ni Clara ang likod ni Leo. Nang marahang hinawakan ni Leo ang braso ng dalaga at inilayo ito. I'm fine. I can catch bullets. Kinuha ni Leo ang kamay ni Clara at sa kanya inilagay ang earpod sa palad ng dalaga. Just be careful. Bumalik na si Leo sa lamesa niya. Naiwan naman si Clara na hindi makagalaw. Dahil hanggang ngayon naaamoy niya pa rin ang pabango ni Leo. Pasimple niyang inamoy ang sariling damit at napangiti nang maiwan doon ang amoy ng binata. Nang pumatak ang 12:00 ng tanghali, sinabi na ni Leo na pwede na magtanghalian si Clara. Saktong natapos naman ng dalaga ang pag-aayos ng mini library. Bababa na ako, ikaw ba? Hindi ka ba magla-lunch? I already ordered some food. Ikaw lang ba kakain dito mag-isa? Nasaan ang sekretary mo? She has her own friends to eat with. Don't mind me, kaya ko namang lumunok at ngumuya na walang tulong ng iba. Sungit talaga. May sinasabi ka? Wala, ang sabi ko po, enjoy your lunch, sir. Umalis na si Clara at pumunta sa pinakamalapit na fast food restaurant. Habang naghahanap ng mauupuan, napansin niya si Magda na mag-isa lang sa isang lamesa. Kaya nilapitan niya ito. Hello ma'am, may kasama ka po ba? Nagangat ng tingin si Magda at ngumiti nang makita si Clara. Wala naman, pwede mo ako samahan. Salamat po ah. Umupo si Clara sa bakanting upuan, saka inilapag ang pagkain niya. Habang kumakain sila, hindi nila maiwasang mapagkwentuhan si Leo. Nalaman ni Clara na 5 taon nang nagtatrabaho si Magda para sa lalaki. Buti at tumagal ka sa kanya, no? Alam mo kasi, pansin ko sa kanya, wala siyang happy hormone sa katawan. Buti nga at di ka nahawa sa kanya. Ang ganda-ganda mo kapag umingiti at tumatawa ka. Nako, sanay na ako kay sir. Pero alam mo, sa tagal ko ng sekretary niya, ang masasabi ko, hindi ko pa rin siya totally kilala. Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng buong pamilya niya o saan siya nakatira. Ang alam ko lang pangalan niya at boss ko siya. Talaga? As in? Oo. Hindi rin niya ako masyadong kinakausap. Minsan nga gusto ko siyang yayain kumain kaso lagi siyang busy. Ang sabi niya may kasama ka raw. Wala may gusto sa akin sa office. Lahat kasi ng babae sa opisina may gusto kay sir. At naiinggit sila sa akin. Lahat naman ng lalaki naiinis sa kanya. Wala akong kaibigan talaga. Naningkit ang mga mata ni Clara. At nang mapansin niya ni Magda, tumawa ito. Alam ko yung tingin na yan and to answer that, no, I never liked him. He's fine, handsome, serious and responsible. But I have a boyfriend. Actually, fiancé na. Yun naman pala eh. Pero minsan di ka nagka-feelings? Never. Talagang boss lang ang tingin ko sa kanya, okay? Baka ikaw, crush mo siguro. Sino bang single na babaeng hindi? Mukha siyang Prince Charming na lumabas mula sa libro. Masungit version nga lang. Ay, ikaw ba mapapagalitan ng teacher niya yan? Di secret lang natin. Sabay silang tumawa at nagpatuloy na sa pagkain. Hinahapunan, nagpaalam na si Clara kay Leo na mauuna na ito dahil tapos na ang oras niya para sa araw na yon at kailangan niya pang dumuti sa moonbox. Ngunit bago siya umuwi, pinaglinis muna siya ni Leo ng opisina. Napansin ni Clara ang isang panda lamp na nakapatong sa side table ng sofa. Mahilig ka pala sa panda? Napatingin si Leo sa dalaga. Yup, it's cute. Ako rin. Alam mo ba sa bahay meron akong collection ng panda? May kumot, unan, teddy bear, tasa, tsinelas, pati tuwalya at brush ng inidoro. Interesting. Ikaw, anong collection mo ng panda?
Nagpakawala ng malalim na hininga si Leo. Nauubos na ang pasensya niya kapag masyadong madaldalang tao sa paligid. Ngunit hindi niya alam kung ba't bigla siyang tumayo at lumapit kay Clara. I have you at home. Teddy bears, mugs, carpet, and I forgot the rest. Basta bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga panda. Kaya madalas niyayaya ko si mami na pumunta ng zoo para ma-sightseeing yung mga panda na kumakain ng kawayan. They're adorable. Oo nga, hindi pa ako nakakakita ng tunay na panda, pero mahilig akong manood online. Pinagmasdan ni Leo si Clara. Nabuksan ang ilaw ng panda lamp. Sapat ang liwanag mula roon upang makita ni Leo ang magandang mukha ng dalaga. Ang itim nitong buhok, maliit na ilong, singkit na mga mata, at manipis na labi. Naramdaman ni Leo nang mabilis ang pagtibok ng puso niya na akala niya'y dala ng caffeine mula sa kape. Gusto mo ba makakita ng tunay na panda? Oo naman, pangarap ko yun eh. Tiningala ni Clara si Leo at nagtama ang kanilang paningin. Malamig sa loob ng opisina at tanging tunog lang ng aircon ang maririnig. Natatakot si Clara na baka dahil sa katahimikan, marinig ni Leo ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sabay silang napalayo sa isa't isa nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at niluwan nito si Magda. Sir Leo, mauna na po ako ah. Clara, wanna come with me? Sabay na tayong umuwi. Oo sige. Nagmamadali si Clara na kinuha ang bag. Saka siya pumunta sa pinto ngunit bago niya yun isara, nilingon niyang muli si Leo na nakatingin din sa kanyang direksyon. Ngumiti si Clara at kumaway bago isarado ang pinto. Tara na, baka maunahan tayo sa elevator eh. Hinila ni Magda ang kamay ni Clara at tumakbo sila patungo sa pinakamalapit na elevator at pumasok na doon. Okay ka lang? Tanong ni Magda habang nakatingin sa kamay ni Clara. Napalingon si Clara kay Magda at sunod-sunod na tumango. Oo naman po. Namigasin ang kamay mo. Di kaya tas sanay sa lamig na opisina. Papuntang ice age na yun eh. Bukas magsuot ka na ng jacket. Sa loob ng isang buong linggo, napapadalas ang pagkakataon na magkakalapit sina Clara at Leo. Sa sobrang dalas na yon, pakiramdam ni Clara, magkakasakit na siya sa puso. Where are you going? Napalingon si Clara kay Leo. Nang makarating siya sa pinto, bigla ito nagsalita. Mag-CR lang po. Gamitin mo ang CR dito. Sure ka ba? Go ahead. Just don't make a mess. Thank you. Isa pa sa napansin ni Clara, naging mas matanong si Leo. Sa tuwing aalis siya, tinatanong nito kung saan siya pupunta, saan siya kakain, sinong kasama niya, at kung may masasakyan pa ba siya pauwi. Ngunit iniisip lang ni Clara na concern lang si Leo as her boss. Pabor naman kay Clara dahil kinikilig na siya sa malamang nag-aalala si Leo para sa kanya. Nang matapos siyang umihi, naghugas siya ng kamay sa lababo at inayos ang buhok. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Mas naging conscious siya sa kanyang itsura nitong mga nakaraang araw. Kung dati kaya niyang lumabas na walang suklay-suklay ng buhok, ngayon, inaabot na siya ng kalahating oras sa pagsusuklay at pag-aayos. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Leo na nakatayo malapit sa glass wall habang may kausap sa cellphone. Ngunit na makita ni Leo si Clara, binaba nito ang tawag. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Tumayo si Clara sa tabi ni Leo at pinagmasdan din niya ang view ng mga building sa labas. Kailan ba ako naging mababaw? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Alam mo kahit isang linggo pa lang ako nandito, kahit na default face mo na ang seryoso, alam ko kung kailan ka seryoso kasi trip mo lang at seryoso ka kasi may iniisip ka. Ang galing mo naman mag-observe. Napansin mo pa yon? Oo, kagaya ngayon, alam ko may iniisip ka. Kasi hindi ka naman tumatayo sa upuan mo maliban na lang kung gagamit ka ng banyo o attend the meeting. May natanggap lang akong tawag galing Triangle. Triangle? Yun ba yung grupo nyo? Di ba mafia boss ka? Yeah, that's it. Di ka ba takot mamatay? Ba't mo naman natanong yan? Wala lang. Tingin ko kasi sa'yo kahit tutukan ka ng baril sa ulo, hindi ka man lang natatakot. It depends. Kung nakasalalay ang buhay ng mahalagang tao sa akin, baka doon may maramdaman akong katiting na takot. I'm not afraid to die, but I'm afraid that someone might get hurt because of me. Ngumiti si Clara. Hindi naman pala siya selfish.
Bulong niya sa sarili. Anyway, how are you? May mga tauhan ako nagbabantay malapit sa apartment mo. So far, wala naman sila napapansin na nakamasid sa'yo. Where did you use the money? Ayon, pinambayad ko ng tuition namin ng kapatid ko. Yung iba nilagay ko muna sa bangko. Salamat pala ulit malaking tulong yun sa amin ng kapatid ko. Kami na lang kasi yung magkasama. Bagang namatay yung mga magulang namin. At imbis na pagpasapasahan kaming dalawa ng kamag-anak, ako na lang yung umako sa lahat ng responsibilidad para mabuhay kaming dalawa. Nang walang tulong ng ibang tao. Tsaka salamat din dahil binabantayan mo kami. Alam mo, hindi ko naman talaga ramdam yung takot na sinasabi mong kalaban mo . Siguro dahil nga nandyan ka at alam kong hindi mo ako hahayaang mapahamak. You're welcome. And you're a great woman, Clara. Nakikita ko kung paano ka magsumika para sa inyo ng kapatid mo. And I know just by looking at you right now, magiging successful businesswoman ka after this. Nako, dapat lang no. Nagkandalubog na ako sa utang para may maipambayad lang sa tuition. Kung hindi man ako maging successful na negosyante, mag-aasawa na lang ako na negosyante rin. Sabay silang tumawa. Yun ang unang beses na makita ni Clara na ngumiti si Leo. At masaya siya na siya ang dahilan nun. I am a businessman. Napatigil sa pagtawa si Clara sa sinabi ni Leo. Hindi man ito sabihin, naintindihan agad ni Clara ang ibig nitong sabihin. Why not, di ba? Choosy pa ba ako? Ikaw na yan, oh. Kaya nga crush kita . Saad ni Clara ngunit pabulong ang panghuli niyang sinabi. I'm just kidding. Pero seryoso, you deserve a successful man. Just don't marry a troublesome guy like me. Bakit naman? Mapapahama ka lang. Paano kung handa ako mapahamak mahalin ka lang? Napatingin si Leo kay Clara. Maski si Clara nagulat sa lumabas sa bibig niya. Ngunit hindi niya na yun mababawi dahil nakatingin na sa kanya ngayon si Leo. I'll never let that happen. Biglang tumunog ang alarm ng cellphone ni Leo. May meeting pa ako. Ikaw na muna bahala mag-asikaso ng mga kailangang i-review na papers. Gawan mo ng summary, then I'll check that later. I have to go. Sige. Yun na lang ang nasabi ni Clara bago siya iwan ni Leo roon. Nang makasigurong nakaalis na si Leo, pigil siyang napatili. Maharot ka ng taon, Clara! Pili niya bago umupo sa upuan ni Leo at masiglang ginawa ang sinabi ng lalaki. Kinahapunan, nang matapos makapaglinis ng opisina si Clara, inayos niya na ang gamit at handa na sa pag-uwi. Sir, mauna na po ako . Natigilan si Clara nang paglingon niya sa lamesa, nakita niyang natutulog si Leo. Lumapit si Clara sa binata. Pinagmasdan ng maamong mukha ni Leo na mahimbing na natutulog. Hindi ka pala nakakatakot kapag tulog ka, no? Sana ganyan ka nalang palagi. Dahan-dahang nilapit ni Clara ang kamay sa mukha ni Leo. Sa kanya ito hinaplos ang pisngi. Agad na binawi ni Clara ang kamay, nang biglang gumalaw si Leo. At tila na alimpungatan nito. Uwi na ako, sir. Sleep well. Bulong ni Clara at umalis na ng opisina. Pagbaba niya sa ground floor, hindi niya makita si Magda para sana sabay silang pupunta ng sakayan ng jeep. Kaya nauna na siya sa pag-aakalang nauna nang umuwi si Magda. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, napatigil siya nang maramdamang tila may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya sa likuran, tanging nakatambak na basura at poste ng kuryente ang kanyang nakita. Dala lang to ng pagod kung ano-ano nang iniisip ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad. May nadaanan siyang kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. At nang tumingin siya sa side mirror nito, sinakop ng kaba ang dibdib niya na makita ang figura ng tatlong lalaki. Ilang metro lang ang layo mula sa kanya. Hindi siya napapraning. Hindi siya nakakaramdam ng kakaiba dahil lang pagod siya. Dahil totoong may sumusunod sa kanya. Sino sila? Ba't nila ako sinusundan? What if sila ang mga kalaban ni Leo? Last night ko na ba to? Dapat pala ginrab ko na yung chance kanina na halikan si Leo. Total matitigok na rin ako ngayon. Bulong niya sa isip at mas lalong binilisan ng paglalakad. Ngunit maya-maya lang nakaramdam siyang tumatakbo na ang mga lalaking kanina'y marahan lang na sumusunod sa kanya. Kaya lalo na naman siya nagpanik at tumakbo na rin.
Nang lumingon siya sa likod, nanlaki ang mga mata niya na makita ang mga hawak na baril ng 3 lalaki. Sa pagmamadali, hindi niya napansin ang kumpol ng mga basurang nakatambak sa gilid ng kalsada at natalisod siya doon. Agad naman siya nakabangon ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Naabutan siya ng isa sa mga lalaki at hinila siya papasok sa isang madilim na eskinita. Aray! Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Clara at sinubukan niyang magpumiglas, ngunit bigla siyang sinikmuraan ng lalaking may hawak sa kanya. Ano bang kailangan niyo sa akin? Bumagsak ang luha niya. Yun ang unang beses na makaramdam siya ng ganong klase ng takot. Parang ahon niyo na kailangan pa ako ng kapatid ko eh. Bata pa siya at marami pa akong pangarap para sa kanya. Tauhan ka ni Moretti, di ba? Hindi! Hindi kami close. Kahit patayin niyo ako ngayon, wala siyang pakialam sa akin. Kaya magsasayang lang kayo ng lakas oras at bala kung papatayin niyo ako. Tumahimik ka! Sinampal ng isang lalaki si Clara na dahilan upang mas lalong maiyak ang dalaga. Kinagat niya ang kamay ng lalaki may hawak sa kanya kaya napasigaw ito sa sakit. Ginamit ni Clara ang pagkakataong yun upang tumakbo papasok ng eskinita. Hinabol siya ng 2 lalaki. Nagmamadali niyang kinuha ang cellphone sa bulsa at agad-dinaya lang numero ni Leo, ngunit hindi pa niya yun naririnig na mag-ring. Naabutan na siya ng 2 lalaki at nahulog pa ang cellphone niya. Saan ka pupunta, ha? Hag, parang awan niyo na! Tinulak siya ng isang lalaki at tumama ang likod niya sa pader. Napadaing siya sa sakit at sandaling nagdilim ang paligid niya. Kung tutulungan mo ang boss namin at sasabihin mo lahat ng nalalaman mo tungkol kay Leo, baka mabuhay ka pa. 2 lang ang pagpipilian mo. Makipagtulungan ka sa amin na mamamatay ka na ngayon din. Sinabi ko na sa inyo, wala akong alam. Huwag mo na siyang pagtakpan, miss. Dahan-dahang napalingon si Clara sa kinaroroonan ng kanyang cellphone. Napapikit na lang siya habang nagdadasal na sana may dumating para iligtas siya sa mga oras na yon. Narinig niya ang pagkasa ng baril ng isang lalaki at saka nito tinutok ang bibig ng baril sa ulo ni Clara. Lord, please huwag niyo po pababayaan yung kapatid ko kahit anong mangyari. Kayo na po bahala sa kanya. Bulong niya sa isip at tinatanggap na ang kapalaran niya ngayon. Nakarinig si Clara ng putok ng baril. Halos mabingi siya sa lakas nito. Ngunit ang nakapagtataka tila wala siyang maramdamang sakit. Ganito ba talaga ang pakiramdam ng mamatay ng walang kalaban-laban? Wala na ako maramdaman. Salamat at di ako nahirapan bago ako bawian ng buhay. Pero teka, bakit nakakapag-isip pa ako? Diba dapat patay na ako? Hindi na dapat ako nakikipag-usap sa sarili ko. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya nakahandusay na ang 2 lalaking nasa harapan niya. At nang mapalingon siya sa kaliwa, nakita niya si Leo. Hawak ang baril na umuusok pa. Leo! Agad na nabuhay ang buong pagkatao ni Clara. Sa likod mo! Nang mapalingon si Leo sa likuran, nakahanda na sana siyang hampasin ng tubo ng isa pang lalaki. Ngunit agad niya itong nasalag. Binigyan niya ng suntok ang lalaki sa tagiliran. Sa kanya inagaw ang tubo na hawak nito at hinampas sa hita ng lalaki. Sa kanya ito tinapon na tila hindi niya yun kailangan na walang kahirap-hirap na mapatumba ang kalaban. Hinawakan ni Leo ang 2 braso ng lalaki. Sa kanya ito inihiga sa sahig habang nakatuon ang isa niyang tuhod sa likod. Hawak ang 2 braso na dahan-dahan niyang pinipilipit. Aray, hayop ka! Sigaw ng lalaki habang nakangudngod ang mukha sa maduming simento. You can try to kill me. Ambush, poison, shoot, but never ever mess with my woman. Do you understand? Saad ni Leo sa seryoso at napakalamig nitong boses. Papatayin kita! Too late. Parang unan na walang kahirap-hirap na binali ni Leo ang braso ng lalaki. Sa kanya ito binawian ng buhay. Sa pagpihit ng ulo nito pakanan. Tumayo si Leo at inayos ang suot na damit bago niya nilimot ang baril na nahulog kanina. Lumapit siya kay Clara na hanggang ngayon nanghihina pa rin ang buong katawan. Bahagyang umupo si Leo upang mapantayan ng dalaga. Sa kanya pinunasan ang luha ng dalaga gamit ang kanyang hinalaki. Akala ko di ka na darating eh. Akala ko mamamatay na ako. Saad ni Clara na umiiyak na. Shh, stop crying. You're safe now. I'll make sure that if someone will die, it's them.
I'll kill them all for you. Marahang hinawakan ni Leo ang ulo ni Clara. Sa kanya ito niyakap. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Clara at mahigpit na niyakap si Leo. Ayaw niyang bumitaw dahil doon. Doon siya nakakaramdam ng kaligtasan. Binuhat ni Leo ang dalaga. Sa kanya ito sinakay sa kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Tinawagan niya ang tauhan at inutusan ng mga ito na linisin ang mga katawan na naiwan sa eskinita. Habang nasa biyahe, malabo man sa paningin ni Clara, nakita niyang may tinawagang muli si Leo. Ngunit nakatulog na si Clara dahil sa pagod at hindi niya na ito narinig. Clara, gising na. Unti-unting minulat ng dalaga ang mga mata. Nakita niyang nasa harapan na sila ng isang malaking mansyon. Can you walk? Susubukan ko. Unang bumaba si Leo. Sa kanya pinabuksan ng pinto si Clara. Hinawakan niya ang braso ng babae upang alalayan nitong bumaba. Ngunit dahil sa sakit ng sikmura, hindi na rin nagtagal sa pagtayo si Clara at nahulog siya sa braso ni Leo. Never mind. Bubuhatin na lang kita. Kagaya ng ginawa ni Leo kanina, binuhat niya ang dalaga na parang bagong kasal. Habang naglalakad si Leo, hindi maiwasan ni Clara na titigan ng lalaki at mapangiti. Mas lalo lang siya nagkagusto dito dahil sa galing nito sa pakikipaglaban. Kung kanina nakakatakot ito na tila kaya nitong pumatay ng kahit ilang tao gamit ang kamay nito, ngayon, napakalambot ng emosyon ng mukha nito. Maamo at maingat. Dinala siya ni Leo sa isang kwarto na nasa ikalawang palapag at dahan-dahan siya nitong hiniga sa malambot na kama. Nangakmang aalis na si Leo, mabilis na hinigit ni Clara ang braso nito. San ka pupunta? Kukuha ko ng panlinis sa pamalit mo. Maghahabilin din ako sa baba na maghanda ka ng pagkain mo para mamaya. Bago ka magpahinga makakain ka ng hapunan. Babalik din ako agad. Mabilis ka lang ba? Tumango si Leo. I'll be back shortly, I promise. Hinalikan ni Leo ang noo ni Clara. At doon lang nakampante ang dalaga at binitawan na si Leo. Nang gabing yon, si Leo mismo ang naglinis kay Clara. Ngunit nagpadala siya ng isang katulong upang tulungan ang babae na magpalit ng damit. Pagkatapos nun ay si Leo na rin ang nagpakain sa dalaga at hindi niya ito iniwan buong magdamag. Kinaumagahan pagkagising ni Clara, hindi na si Leo ang kayakap niya. Tumatama na rin ang sinag ng araw sa kanyang balat na nagmumula sa bukas na balkonahe ng silid. Nang subukan niyang bumangon na pangiwi siya dahil mas lalong sumakit ang kanyang sikmura. Ngunit pinilit niyang bumangon upang hanapin si Leo. Nasa na kaya siya? Anong oras na ba? Nang mapatingin siya sa baba malapit sa pinto, nakita niya ang figura ni Leo habang nakatalikod. At may kausap na isang matangkad na lalaking mas payat lang ng konti. Ngunit halatang hindi nalalayo ang edad kay Leo. Sino ba siya? At bakit siya nandito? Naulinigan niya ang pag-uusap ng dalawa. Sino ba yan? At bakit handa kang lumusob sa tatlong lalaki na walang backup ha? Are you out of your mind? Paano kung may backup pala yung mga tauhan ng Valencia at tatrap ka nila? You might be dead by now. Hindi ko rin nalamalan. All I know is that I can risk to lose her. Dati wala naman akong pakialam kung anong gawin ng mga hayop na Valencia na yan. Pero ngayon nakasama na si Clara sa usapan. They started to light the fire at ako mismo ang papatay nun kapag di sila tumigil. They can try to kill me. But once they touch even the smallest hair of her, I will remove their eyeballs. Nang mapansin ni Alan si Clara, napalingon na rin si Leo sa kinaroroonan ni Clara na nakasuot na ng malinis na silk duster. Mauna na ako, Leo. Babalitaan na lang kita. Ingat ka. Nang makaalis si Alan, lumapit si Clara kay Leo na nakasuot ng simpleng dry-fit black shirt at brown pajama. Magulo ang buhok nito. Bumangon ka na. Bakit? Di na ba masakit ang katawan mo? Masakit pa rin, pero kaya ko nang tumayo. Ayaw ko namang mabulok sa kama maghapon. Sino pala yung umalis? Is my younger brother, si Alan. Nalaman ko sa kanya na nilooban ng mga Valencia ang kondo ng parents ko. Ano? Kumusta raw sila? They're fine. Knowing dad is always have a plan.
In every situation, at nakatakas agad sila. Magsistay muna sila sa hideout namin for the meantime. Mabuti naman kung ganon. Napakasama talaga ng mga Valencia. Ba't ba ganun na lang yung effort nila na mapatay ka at ang pamilya mo? You know Kingston University, right? Sa likod na bahagi nun merong secret underground hub kung saan pwede mong makakontrol ang transaksyon ng buong bayan. It's an asset, lalo na ang secret society namin at sa negosyo namin. Iniwan yun ng dating mafia boss ng underground world, ngunit wala siyang anak o asawa na pwedeng magmana ng lahat ng yon. Si Dad ang pinakamatalik niyang kaibigan, so basically, kay Dad napunta ang hub. Sa akin kapag naging boss na ako since Dad is the current boss of our organization. Pilit na inaagaw ng Valencia clan ang hub na yon, and they will do everything just to erase us out of the picture. And they could control everything. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kadelikado ang buhay mo. Hindi ka ba natatakot na baka habang dumudumi ka sa banyo ng opisina mo, bigla ka nalang barilin ng sniper? Hindi nila kayang gawin yan. All their men are dumb as fuck. Bahagyang natawa si Clara nang maalala ang dalawang lalaking natapunan niya ng kape sa moonbox. Siya nga pala, baka umuwi na rin ako mamaya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kapatid ko eh. Kailangan ko masiguro na ligtas siya. Di na kailangan. Ate Clara! Napalingon si Clara sa pinanggalingan ng boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Mateo na lumabas mula kusina. Tumakbo si Mateo at niyakap ang ate niya. Mateo! Mabuti at ligtas ka! Opo ate, pinasundo ako ni Kuya Leo sa bahay. Talaga? Napatingin si Clara kay Leo na nakamasid lang sa kanila. Kumain na tayo sa kusina ate, daming pagkain. Sige, susunod ako, mauna ka na. Nang makaalis si Mateo, hinarap ni Clara si Leo. Salamat sa pagdadala ng kapatid ko dito. Sinabi mo ba? No, huwag kang mag-alala. Hindi niya alam ang nangyari kagabi. At nasa yun ako, sasabihin mo sa kanya ang sitwasyon natin. Salamat ha. Napakalaki ng utang na loob ko sa iyo, Leo. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad eh. I accept lips payment. Saad ni Leo at ngumiti habang nakapamulsa. Napataas ang 2 kilay ni Clara. Ang landi mo, Leo. Hindi ko alam na may tinatago kang kalandian sa yummy mong katawan. Bulong ni Clara sa isip. I'm kidding. Masyado akong seryoso. Tumawa si Leo at saka inakbayan si Clara. Mag-breakfast na tayo, alam kong gutom ka na. Bago pa man siya makaalis, hinila ni Clara ang kwelyo ng suot ni Leo na damit. Sa kanya pinaglapat ang kanilang mga labi. Nabigla pa si Leo sa ginawang yun ni Clara. Ngunit kalaunan, sinagot niya rin ang halik nito. Sa kanya hinapit ang bewang ng babae. Nang maghiwalay ang kanilang labi, nagkatinginan pa silang dalawa. Bayad na ba ako? It's just a down payment. Ano? Mayaman ka na nga, gahaman ka pa rin? Be my girlfriend. It will pay all your debts. Gumuhit ng isang malawak ng ngiti sa labi ni Clara. Okay, deal. Nagpumilit si Leo na doon muna magstay sina Clara para mabantayan niya ito. Sabay na rin silang pumapasok na opisina. Napapansin na yun ang karamihan sa mga empleyado at kaklase ni Clara. Ngunit sinabi lang ni Leo na malapit ang tinutuluyan niyang kondo sa bahay ni na Clara, kaya nadadaanan niya ito. Pinagpatuloy nila ang kanilang lihim na relasyon hanggang sa loob ng opisina. Wala namang nakakahalata nun, dahil madalas magkasama naman talaga sila. What are you doing? Tanong ni Leo kay Clara isang araw, nang mapansin niyang ito yung gumagawa sa laptop na hiniram ni Clara sa kanya. Presentation ko sa Friday. Sabi ni Ma'am Goldilocks, mag-prepare kami ng presentation ng future dream business namin. Then, i-apply raw namin yung mga natutunan namin dito. Let me see. Umupo si Leo sa tabi ni Clara, sa kanya tinignan ng mga slides ng babae. It's good. I learned from the best eh. Ngumiti si Leo at sa kanya pinulupot ang braso sa katawan ni Clara. Pinatong ang baba sa balikat nito habang pinapanood niya ang ginagawa ng babae. Let's have a dinner date later. Saan naman? It's a surprise. Nagtanim ng maliit na halik si Leo sa braso ni Clara paakit sa leeg, hanggang makarating sa pisngi at gilid ng labi nito. May ginagawa ako, Leo. You can do that later. Hindi pwede, papraktisin ko pa to eh. I will help you.
Nakaramdam ng panghihina si Clara nang magsimulang gumapang ang kamay ni Leo pababa sa suot niyang pencil skirt. Hindi rin natiis ni Clara. Bumigay na rin siya. Nang matapos silang maglaro sa opisina, lumabas si Clara upang magdala ng papeles kay Magda. Ma'am, ito raw po yung pinirmahan ni Sir na papeles. Oh, thank you. O teka, ba't parang pawis na pawis ka? Sira ba ang aircon sa office ni Sir? Medyo mahina eh. Sa tingin ko, kailangan na ng cleaning ng aircon. Ani Clara at nagmamadaling pinunasan ang pawis niya. O sige, itatawag ko sa maintenance. Ayos ka lang ba? Namumula ka pati ang botones ng polo mo. Saka lang napansin ni Clara ang suot na damit. Ito yung uso ma'am eh. Sige na po, mauna na po ako. Nagmamadali namang umalis si Clara, ngunit sinundan lang siya ni Magda ng tingin at napailing. Ano kayang pinagdadaanan ng babaeng yon at di na maayos ang sarili? Saad ni Magda at nagpatuloy na sa trabaho. Kinahapunan pagkatapos kumain ng tanghalian, sa employee CR na si Clara umihi. Dahil nadaanan niya ito habang naglalakad patungong elevator. Hindi na siya makapaghintay na makarating sa opisina ni Leo. Habang naguhugas ng kamay, biglang pumasok ang isa niyang kaklase, na si Trixie. Ito rin ang babaeng narinig niyang bumubulong sa likod niya noong araw ng deployment nila. What a coincidence, dito pa talaga tayo magkikita? Binuksan ni Trixie ang gripo na nasa tabi lang ng sink na ginagamit ni Clara. Trixie, ikaw pala. Narinig mo ba ang balita? Kung sino man ang best presenter sa Friday, may sure position na dito sa company after graduation plus 10,000 pesos. Talaga? Magandang opportunity yon. Oo, at sisiguraduhin kong ako ang makakakuha nun. Pinatay ni Trixie ang gripo. Anyway, ba't lagi kayo magkasama ni Sir Leo? Para kang linta ko makadikit sa kanya, sumisip-sip ka ba? Sa kanya ako nagtatrabaho ngayon. Ano ba yung na-expect mo? My sister is right, bobo ka nga. Kala mo ba maniniwala ako sa'yo? Ba't ka pa nagtanong? Saka ano bang problema mo sa akin? Akala mo ba hindi ko napapansin yung pagiging ganyan mo? Unang araw pa lang ganyan ka na makipag-usap sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Saka ano ba yung sinasabi mong sumisip-sip ako kay Sir Leo? Hindi ako katulad ng ate mo. Anong sabi mo? Hindi sip-sip ang ate ko, insecure ka lang kasi matalino siya. Maganda at magaling magtrabaho. Wala akong pakialam sa ate mo. At sa'yo mismo, una sa lahat kung iniisip mong nakikipagkompetensya ako sa'yo para sa best presenter, sayo na yon. Isaksak mo sa kipay mo. Pangalawa kung ayaw mo sa akin, fine. Ayaw ko rin sa'yo. Akmang lalampasan na ni Clara si Trixie nang itulak siya nito. Lintik ka, ano bang kailangan mo sa akin? I don't know, I just hate you. Nangunot ang noon ni Clara at saka may napagtanto. Don't tell me may gusto ka kay Sir Leo. Ano naman kung meron? May girlfriend na siya. Kaya huwag ka nang umasa. And where did you get that information? He's totally single. Ikaw na naman ang bumubuntot ng bumubuntot sa kanya. Alam mo ikaw, napupuno na ako sa'yo Hoy bata, baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa'yo. Ganyan ka ba makipag-usap sa ate mo? You don't deserve my respect, malandi ka! Hindi ka talaga titigil. Paano ko sabihin ko sa'yo na ako ang girlfriend ni Sir Leo? Natigilan si Trixie. Ngunit agad yun nasundan ng malakas na tawa. Hindi ka lang pala bobo, baliw ka rin. Nagsasabi ako ng totoo. Sa bahay niya ako nakatira kaya palagi kaming sabay pumapasok. Sinungaling, ilusyonada, baliw! Sinampal ni Clara si Trixie na nagulat sa ginawa niya. How dare you? Nang akmang sasampalin din ni Trixie si Clara, mabilis na nahawakan ni Clara ang kamay nito. Hoy bata, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Pasalamat ka, nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Pero sa susunod baka patulan na kita. Wala tayong pakialamanan dito. Wala akong pakialam sa'yo. Sana ganun ka rin sa'kin. Kung may gusto ka kay Leo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, tumigil ka na dahil wala kang pag-asa sa kanya. Naiintindihan mo? Binitiwan ni Clara si Trixie at lumabas ng CR. Kinagabihan, kagaya ng sinabi ni Leo, nag-dinner date silang dalawa sa isang mamahaling restaurant. Ngunit napansin ni Leo ang pananahimik ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ng nobya na dahilan upang mapatingin ito sa kanya. Babe, what's wrong? Kanina ka patahimik, may problema ba? Sorry, may iniisip lang. Ngayong araw kasi may nagawa ko hindi dapat.
Hindi ko alam na pati pala dila ko clumsy rin. Ano ba yun? Kanina kasi, nakasabay ko yung isa kong kaklase sa CR. Ang init ng dugo nun sa akin eh. Kung ano-ano sinabi tapos nalaman ko may gusto pala sa'yo. Nasabi ko na girlfriend mo ko. Ay nako, oo na, sorry na. Alam kong tanga ako sa part na yon. Baka kumalat lang sa buong opisina niyo eh, pasensya na. Then it's better. Ano? Sira ka ba? Dinadumihan yung pangalan mo na pumatol ka sa intern. Baka pati nalalapit kong graduation, mapurnada pa ng dahil sa akin. Ano ka ba? May balak din naman akong gawing public ang relasyon natin. At saka nasa tamang edad na tayo pareho. Walang masama sa ginagawa natin. Sa bagay, pero kahit na. Ay nako, huwag mo na isipin yan kung sino man yan. Mag-focus ka na lang sa presentation mo. Sa Friday. Tama ka. Excuse me, magsi-CR lang ako. Umalis si Clara at sinundan siya ni Leo ng tingin. Habang naglalakad si Clara sa koridor, may nakabangga siyang babae. Ay, pasensya na miss. Saad nito. Okay lang, pasensya na hindi kita. Nanlaki ang mga mata niya nang mamukaan ng babae. Teddy? Clara, ikaw pala. Long time no see ah. Ito ang kaklase niya noon. Ang kapatid ni Trixie. Long time no see rin. Laki ng pinagbago mo, muntik na katang di makilala. I'll take that as a compliment. You look also different, but I think you still haven't changed. You're still in college, are you? Kahit na hindi sabihin ni Teddy, alam ni Clara na sinadya yun ng babae. Alam niya na ang ugali nito, hindi pa rin to nagbabago. Oo, nakwento ba ng kapatid mo sa'yo? Saka mas lalo kang gumanda ha, retokada ka na pala. Nagbago ang timpla ng mukha ni Teddy. You know what? Nice catching up with you, Clara. I have a date tonight, excuse me. Sige, enjoy. Ngumiti si Clara ngunit napalitan niyo ng pagniwi nang malampasan niya si Teddy. Ngunit nakakailang hakbang pa lang siya nang may humampas sa ulo niya at nawalan siya ng malay. Nagising si Clara sa isang hindi pamilyar na lugar. Nang ilibot niya ang tingin, nakita niya si Trixie at Teddy na may kausap na matandang lalaking nakaitim. Si Trixie ang unang nakapansin kay Clara. The stupid woman is awake. Lumapit ang magkapatid kay Clara. Nasaan ako? Di na mahalaga kung nasan ka. Gosh, I can't believe that guy. I mean, Leo will date someone like you. Kadire. Kayo, ano bang kailangan niyo sa akin? Talagang nagtulungan pa kayo para sa akin, pakawalan niyo ako dito. Sinubukang kalasin ni Clara ang lubid na nakatali sa kamay niya sa likod ng upuan. Too soon. Wala pa rito yung hinihintay namin. And our dad also wants to meet you. Lumapit ang lalaking kausap nila kanina at nang umiti ito nakita ni Clara ang ngipin nitong ginto. I'm Joseph Valencia. It's such an honor to meet you, miss. Saka lang napagtagpi-tagpi ni Clara ang lahat. Valencia kayo? Kayo ang kalaban ni Leo? Nagtawanan ng mag-aama. Hindi rin alam ni Clara kung ba't ngayon niya lang naalala na Valencia ang apelyido ng dalawang babae. Finally, may nasagot ka ring tama. That's your first perfect point. Kadalasan kasi sa scores mo sa exam, 75, di ba? Pangiinsulto ni Teddy. Hayop kayo? Tumahimik ka. Sa oras na dumating dito si Leo, sisiguraduhin kong malulunod siya sa sarili niyang dugo. Huwag niya siyang sasaktan. Huwag kang mag-alala. Magkakasama rin kayo. Dahil uunahin kitang patayin bago siya. Gusto ko makita siya nagmamakaawa at madurog. Tumawang muli ang tatlo. Mga wala kayong puso? Ikaw, Trixie, akala ko ba may gusto ka kay Leo? Naniwala ka naman? Sa bagay, ututo ka nga pala. Sinabi ko lang yun para mapaamin kita na may relasyon kayo. Ngayon, alam na namin na nobya ka niya. Sigurado akong sa mga oras na to, hawak na namin siya sa leeg at salamat yun sa'yo. Oh, and about the presentation, I don't need it. I will never work for a guy like Leo. I hate his family. I hate him, and I hate you. Tama na yan. Maganda na kayo. Baka mamaya dumating na sila at ang mga tauhan ni Leo. Yes, Dad, but can I have a favor? Gusto ko makapaglaro saglit kay Clara if that's okay. Of course, do whatever you want to her. Nang umalis si Joseph, nagkatinginan sina Trixie at Teddy habang may naglalarong ngiti sa mga labi. Kapag ako nakawala dito, kakalbuhin ko kayo pareho! Sinampal ni Teddy si Clara. Ang ingay mo? Ano sis, excited ka na ba mag-enjoy?
Nagtawanan na magkakapatid. Of course, ate. Tagal kong hinintay ito eh. Salitan nilang pinagsasampal ang mukha ni Clara na parang naglalaro lang sila ng pogs. Nang mapagod ang magkapatid, tinigilan na nila si Clara na namumula na ngayon ang buong muka. Dumudugo na rin ang ilong. Pakiramdam niya umiikot na ang kanyang paningin. Nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril kaya napahugot na sila ng sariling baril. Yun ang ginawa na magkapatid. Pumasok sa compound ng grupo ni Leo. Joseph! Asshole! Where's Clara? Umalingaw-ngaw ang boses ni Leo sa buong gusali. Kasama ni Leo ang mga tauhan, ang mga magulang at ang kapatid na si Alan. Lumabas si Joseph dala ang revolver nito at sabay sila ni Leo na nagtaas ng baril. Relax, Leo. I've never seen you so careless like that. Ang pagkakakilala ko sa'yo, kalmado ka lang na tao pero bakit ngayon para kang asong ulol na gustong sumagpang ng tao? Nang makita ni Leo si Clara na nakatali, mas lalong humigpit ang kapit niya sa baril. I will kill you, Joseph. Ba't ba tayo umabot sa ganito? Ang gusto ko lang naman mula sa'yo ay ang hub na nasa ilalim ng lugar na ito. Bakit hindi mo na lang isuko sa akin? Masyado ka ng mayaman. Di mo na to kailangan. Saka lang napansin ni Clara na nasa loob sila ng abandonadong gusali ng Kingston University. At kung di siya nagkakamali, nasa ilalim nila ngayon ang secret underground hub na pinag-aagawan ng dalawang grupo. Ibigay mo sa akin si Clara. Ibibigay ko sa'yo ang gusto mo. Tumawa naman si Joseph. Anong tingin mo sa akin, Leo? Tanga? Yes, because you always forget that I have Plan A, Plan B, and Plan C. Bigla na lang may mga bumagsak na smoke bombs sa paligid at nabalot ang buong gusali ng usok. Doon nagsimulang magpalitan ng putok ng baril ang dalawang grupo. Naamoy ni Clara ang usok na humahalo sa amoy ng dugo at gunpowder. Kahit na nababalot na usok ang paligid, nakita ni Clara ang anino ni Leo na nakikipaglaban. Makalipas ang ilang minuto na wala ang usok, nakita ni Clara si Leo sa gitna ng nakatutok na baril kay Joseph. Nakaluhod sa sahig ang lalaki. It's over, Joseph. You're always a loser. Tumawa si Joseph habang nalalasahan ng dugo sa labi. Nakapaligid sa kanya ang tauhan ni Leo. Napawang nakababa ang mga baril. Nakita ni Clara sina Trixie at Teddy. Parehong walang buhay at nakahandusay sa sahig. Sa tingin mo ba, panalo ka na ha? Bago pa bumagsak ang unang smoke bomb, napindot ko na ang boto ng mga bomba na narito ngayon. Sa loob ng 30 segundo, sabay-sabay tayo maaabo. Nang mapalingon si Clara sa paligid, napansin niya ang kumukurap na pulang ilaw. 1, 2, 10, 20. Hindi niya alam kung tama ang bilang niya sa lahat. Leo! Napalingon ng binata kay Clara. Shit! Hayop ka talaga, Joseph! Kung ako sa'yo, kasi nagmumura ka, umalis na kayo. Yan ay kung makakalabas kayo ng buhay. Kung di ko makukuha ang hub, sisirain ko na lang to kasama ang bangkay mo. Ilang segundo pang natigilan si Leo bago na pagdesisyon ng sumigaw sa mga kasamahan. Get out of this building now! Nagsitakbuhan ang mga kasama niya. Nang malakas na tumawa si Joseph. 10, 9. Pagbibilang ng lalaki sa mahinang boses, tinakbo ni Leo ang pagitan nila ni Clara. Mabilis na kinalasan tali sa kamay nito. Leo, mamamatay na ba tayo? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Clara sa nanghihina nitong boses. No, we can get out of here. 8, 7, 6. Nang makalas ni Leo ang tali, agad niyang binuhat ang babae. Mahal na mahal kita, Leo. Mamatay man ako ngayon, masaya ako kasi ikaw ang huli kong makikita. 5, 4. Tinakbo ni Leo ang pagitan nila ng malaking pintuan ng gusali. Sa laki ng gusali, ilang metro pa ang layo ni na Leo at Clara mula sa pinto. Hindi nila alam kung makakaabot ba sila. Ngunit mas lalo pang binilisan ni Leo ang takbo kahit na nabibigatan na siya. 1. Huling bilang ni Joseph bago sunod-sunod na sumabog ang bomba sa paligid. Halos mabingi si Clara sa lakas ng pagsabog. Hindi niya alam kung kailan siya nawala ng malay sa bilis ng pangyayari. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya si Leo sa ibabaw niya. Nakahiga na sila sa lupa sa labas ng gusali na ngayon ay tinutupok ng apoy. Leo!
Leo! Tawag niya sa pangalan nito pero hindi ito sumasagot. Inalog niya ang balikat ito at maya-maya gumising ang lalaki. Nawalan nito ng malay matapos nilang tumalsik sa lupa. Clara, we're alive. Tumulo ang luha ni Clara. Tumango habang hawak ang mukha ng binata. Oo, buhay tayo. Niyakap ni Clara si Leo. At yun na yata ang pinakamahigpit na yakap na nagawa nilang dalawa. Dahil sa pagsabog, pinasara muna ang Kingston University. Dahil sa naubos na ang posibleng leader ng Valencia clan, dala ng engkwentro, unti-unting nabuwag ang samahan nito. Sa pagkawala ng Valencia clan, bumalik sa normal ang lahat. Noong araw ng presentation ng mga interns, si Clara ang tinanghal na best presenter at bilang reward, dinala siya ni Leo sa zoo upang makakita ng pangarap niyang panda. Nang makagraduate si Clara, doon na isiniwalat ni Leo ang relasyon nila. Sa isang iglap tila bula na naglaho ang lahat ng bagay tungkol sa Valencia clan, nabaon sa limot, kasama ang kanilang mga katawan. Hindi rin nagtagal, nagkaroon ng pag-iisang dibdib sa pagitan ni Clara at Leo at namuhay sila ng payapa. Hindi naging madali ang lahat para sa kanilang dalawa, ngunit may madali bang pagmamahal? Tandaan natin, humarap man kayo sa kahit anong pagsubok, takot, hamon, wala kayong hindi malalampasan ng magkasama. Dying with the one you love isn't scary, but living without your other half is the most horrible nightmare that someone can live in. The end.